Isang araw pa lang na nakakalis ng Pilipinas ang Bagyong Barce, may panibagong banta na naman. Ang low pressure area kasi sa Silangan, Bagyong Nika na ngayon. At tutumbukin na naman ang mga kababayan natin na nauna na ring sinalanta ng 3 kalilipas lang na mga bagyo. Kamusta na nga ba sila at kamusta ang paghahanda ng gobyerno? Magandang hapon, ako si George Cahiles. Simulan natin ang Weekend Agenda. China, kinundena ang 2 bagong batas ng Pilipinas na magpapatibay sa soberanya natin sa West Philippine Sea. Executive order para sa pagpapasara ng mga pogo, inilabas ng Malacanang. Mga pogo sa economic zones, kasali rin. Hilagang Luzon, tutumbukin na naman ng panibagong bagyo. Halos 4 na raang immigrants dineport ng Amerika pabalik sa Guatemala ilang araw matapos ang pagkapanalo ni Donald Trump sa eleksyon sa Amerika. At film volleyball player Alohi Robbins Hardy, hindi makakalaro sa PVL ngayong taon. Tutol ang China sa mga bagong batas ng Pilipinas kaugnay sa pagtukoy sa maritime zones at archipelagic sea lanes nito. Katunayan, pinatawag pa ng Beijing si Ambassador Jaime Flor Cruz para ihayag ang pagkondena nito sa 2 bagong batas. Sa kabila niyan, wala naman daw dapat ipag-alala ang Pilipinas lalo't nasa likod pa rin natin ang Amerika. Yan ang agenda report ni Bea de la Cruz. Tinuturing ng Chinese Foreign Ministry na illegal ang Maritime Zones Act at Philippine Archipelagic Sea Lanes Act na pinirmahan kahapon ni Pangulong Bongbong Marcos. Sabi ng China, hindi naaayon sa international law ang mga bagong batas ng Pilipinas lalo't nasasakop nito ang ilang mga isla sa West Philippine Sea na inaangkin rin nila. China urges the Philippines to earnestly respect China's territorial sovereignty and maritime rights and interests, immediately stop taking any unilateral actions that may lead to the expansion of disputes and complicate the situation, and earnestly maintain peace and stability in the South China Sea. China reserves the right to take necessary measures. Hindi naman ikinababahala ng isang geopolitical analyst ang mapahayag na ito ng China. Anya na sa panig ng Pilipinas ang mga umiiral na batas. So I believe that everything is clear, bright as day, that the Maritime Zones Law is in fact in accordance to international law, UNCLOS and the 2016 arbitral ruling. But there's nothing provocative about that. It is merely upholding international law. Suportado din ng Amerika ang mga bagong batas ng Pilipinas. Ayon sa pahayag ng US State Department, routine matter sa panig ng Pilipinas ang pagpasa sa Maritime Zones Act na nagpapatibay lang umano sa umiiral na Philippine Maritime Law. Dagdag ng State Department, hindi lang naman ang Pilipinas ang may batas ukol sa maritime zones, kundi maging ang ibang bansa sa Southeast Asia. Samantala, kumpiyansa ang geopolitical analyst na si Don McLean-Hill sa pagbabalik sa pwesto ni US President-elect Donald Trump. Titibay lalo ang ugnayang Pilipinas at Amerika. We are at an advantageous position, and at the same time, I believe that we will be able to communicate our interests effectively under the Trump administration. Para sa agenda, Bea de la Cruz, BNC. Naglabas na ng executive order ang Malacanang para sa agarang pagpapasara ng lahat ng Philippine offshore gaming operations o POGO, internet gaming at iba pang offshore gaming operations sa bansa. Nakasad sa Executive Order 74 na nilagdaan noong November 5 ang tuluyang paghinto ng lahat ng POGO at IGL operations sa December 31, 2024. Kasama sa EO 74 ang pagbuo ng isang Technical Working Group o TWG na tututok sa epekto ng pagsasara ng mga POGO. Pangungunahan ng PAGCOR ang TWG kasama ang Department of Labor bilang Vice Chair. Kabilang din ang mga kagawaran ng finance, trade, budget, social welfare, information and communications at NEDA. Magkakaroon din ng isa pang TWG na tututok naman sa paghuli sa mga iligal na POGO. Pangungunahan ito ng Presidential Anti-Organized Crime Commission or PAOC
Nasusuportahan din ang Department of Justice, pati na rin ang Department of Interior and Local Government, maging ang Philippine National Police, Bureau of Immigration, National Bureau of Investigation, Anti-Money Laundering Council, Securities and Exchange Commission at Cagayan Economic Zone Authority o CEZA ay suportado din ang panibagong TWG. Isang hiwalay na memorandum mula sa Executive Secretary ang inilabas kay CEZA Administrator at Chief Executive Officer Katrina Ponce Enrile upang ipatupad ang EO74. Malugod naman na tinanggap ng mga mambabatas ang paglabas ng Pangulo ng Executive Order 74. Ayon kay House Speaker Martin Romualdez, sumasang-ayon ang Executive Order ng Pangulo sa mga hakbang ng House of Representatives na matugis ang mga may kaugnayan sa Pogo. Para kay Senate President Pro Tempore Jinggoy Estrada, hindi niya ikinagulat ang pag-issue ng EO74 matapos itong i-anunsyo ng Pangulo sa kanyang ikatlong SONA noong Hulyo. Samantala, itinuring ni Senador Win Gatchalian na patunay ang EO74 sa pagtuon ng gobyerno sa kaligtasan ng mga Pilipino laban sa mga iligal na gawain ng Pogo operators. Ngunit para kay Senator Risa Ontiveros, nais niyang ipaliwanag ng Malacanang ang ilang detalye ng EO, partikular ang paglilinaw sa exemption ng ilang online games na maaaring isinagawa sa PAGCOR-operated casinos o integrated resorts na may junket agreement, pati na rin ang mga nakapaloob sa economic zone. Dagdag pa ni Ontiveros, kailangan ng mas malinaw na batas na sa pagpataw ng comprehensive ban sa lahat ng Pogo. Sa ibang balita, handa umano ang Bureau of Immigration na ipatupad ang Immigration Lookout Bulletin Order laban sa ilang opisyal ng Office of the Vice President. Sabi ni Immigration Commissioner Joel Anthony Viado, natanggap nilang ILBO mula sa Department of Justice noong Miyerkules. Bunso dito ng request ng House of Representatives sa DOJ na ilagay sa lookout list ang mga tauhan ng OVP na ayaw mag-attend sa investigasyon ng Kamara ukol sa umano'y maling paggamit ng pondo ng opisina ng pangalawang Pangulo. Pero paglilinaw ni Viado, pang-monitor lang talaga ang bisa ng ILBO at hindi ito pwedeng pigilan ng sinuman kung gusto nitong umalis ng bansa. Nauna na naglabas ng pahayag ang OVP noong ding Miyerkules na nakaalis na patungong Amerika si Undersecretary Zuleika Lopez at isa sa subject ng ILBO. November 4 pa daw nang makaalis ito ng Pilipinas para sa isang personal travel. Hanggang November 16 daw ang kanyang leave sa OVP. Hinihimok ni Senate Minority Leader Coco Pimentel si Pangulong Marcos na ikonsidera ang muling pagsali ng Pilipinas sa International Criminal Court. Ayon kay Pimentel, magsisilbi itong insurance policy ng bansa sakaling umabuso sa kanilang kapangyarihan ang mga future leader ng Pilipinas. Proteksyon din daw aniya ito ng taong bayan sakaling mauwi sa worst case scenario ang bansa gaya ng pagpalya ng ating democratic at justice system. Kumalas ang Pilipinas sa ICC noong March 17, 2019 matapos magdesisyon si dating Pangulong Rodrigo Duterte na hindi ito kailangan ng bansa dahil gumagana naman daw ang ating judiciary. Ganap ng isang tropical storm ang bagyong Nika ayon sa Pag-asa. Itinaas na din ng signal number 1 ang ilang lalawigan sa Luzon. Kabilang dito ang Catanduanes, southeastern portion ng Isabela, ang hilagang bahagi ng Aurora, ang southeastern portion ng Quezon, Polillo Islands, Camarines Norte, Camarines Sur at northeastern portion ng Albay. Ayon sa forecast ng Pag-asa, maaaring maglandfall sa Isabela o Aurora ang tropical storm Nika sa Lunes ng hapon o gabi. At sa Lunes din ay posibleng umakyat sa severe tropical storm category ang bagyong Nika. Posibleng umakyat sa signal number 3 ang mga lugar na lubhang maapektuhan ng bagyong Nika. Isa ang Isabela sa mga naapektuhan o inaasahang maapektuhan na naman ng bagyong Sinika. Nasa linya ng ating telepono ngayon si Isabela Governor Rodolfo Albano III para alamin ang paghahanda ng probinsya para dito sa bagong bagyo. Magandang hapon po, Governor Albano. Magandang hapon, Serge. Magandang hapon sa lahat ng nagkapakinig mo ngayong araw na ito. Bago po itong bagyong Nika, kamusta po muna itong Isabela matapos ang pananalasa nitong tatlong nakaraang mga bagyo, ang bagyong Christine, Leon at Marce?
Actually, hindi naman kami tinamaan masyado. No? Ang naaawa ako sa kapitbahay namin sa norte, sa Cagayan. Kasi sila yung talagang tinamaan, no? Lalo-lalo na doon sa downstream, yung pinakamataas na area na kasama yung Batanes. Kasi yung lawak ng ulan, sila yung naging catch basin sa mga bagyong dumating. Kasi sunod-sunod yung bagyo eh. Samantala sa amin naman at yung hangin naman sa amin sa taas, buti na lang sa taas, sa taas nang gagaling, hindi sa baba. Ang kaibahan namin, sa taas nang gagaling, kung sa baba nang galing yung hangin, para kami tinamaan ng Cagayan. So ang paghahanda namin ngayon, sana man lang sa Lunes, hindi masyadong ulanin kasi basang-basa na yung lupa eh. Baka tuloy-tuloy ang pagtaas ng ilog sa aming mga lugar. Doon lang kami kinakabahan. Pero nakaposisyon na naman lahat ng namin ng mga equipment, at yung mga relief goods para paglikas ng aming mga mamamayan na matatamaan ng bagyong. Itong darating na bagyo, hindi ko pa alam kung anong pangalan. Sana, Serge, yung mga bagyo, kumakay na lang sila sa isang truck sana, sabay-sabay na silang pumunta para at least hindi na yung ganitong naghahanda kaming may darating, mamaya may hindi darating. Yun natin, nagkakaroon lang ng anxiety yung mga tao sa amin. Gusto ko nga po sana puntahan yan, Governor, kasi sunod-sunod yung bagyo. Ang tanong ay yung po bang ating pondo para sa ganitong klaseng mga aktibidad ay meron pa? Sapat pa po ba ito kung magpapatuloy? Kasi apparently marami po tayong binabantayan pa. At November pa lang po ngayon, Governor. Ay, marami pa kami pondo. Pondo ba pinag-usapan mo, Sir? Yes, po. Marami pa kami pondo. No? Hindi namin nagagamit masyado yung pondo namin para dito. At sa awa naman ng Diyos, yung tatlong bagyong na dumating, hindi naman gaano na apektuhan ng ating mga mamamayan doon. At zero casualty naman kami in terms sa mga namatay o yung mga napinsala May mga konting napinsala, siguro yung mga crops natin ng konti, pero hindi masyado dun sa tao at saka dun sa mga livestock. Ibig sabihin po yung agriculture sector po ninyo dyan sa Isabela ay nagpapatuloy naman, maayos naman, even after the 3 consecutive typhoons na dumaan po? Okay naman. Okay naman yung mga pananim. Okay din naman yung yung mga maliliit pa naman yung mga tanim. Hindi, saka yung hangin nasa taas naman yung hangin. Hindi naman masyadong, at saka hindi naman masyadong umapaw yung mga rivers namin doon para maapektuhan talaga yung cropping. Governor, meron po ba kayong mga landslide-prone areas? At ano po, sabi nyo nga, kung magpapatuloy ang pag-ulan at malambot ang lupa, baka mas may tendency po na magkaroon ng landslide. How are you preparing for that scenario? Yes, papasalamat nga kami sa DNR sa pamumuno ni Secretary Tony Loizaga na at least may geomapping sila na pinaghahandaan namin at siyempre pinalilikas namin yung mga taong nandoon sa mga kung tinatawag yung emergency areas, yung mga landslide-prone areas. Hindi na masyado nangyayari sa amin yan, search yung mga ganyan landslide na nangyayari. Siguro yung landslide, ang maapektuhan lang dyan yung mga daan. Pero sa mga tao, hindi na namin pinapayagan kasi yung mga taong tumira doon sa mga na-geomap ng DNR na mga parang red geomapping na sinasabi nila delikado yung mga tao dyan. Alright. Maraming salamat po, Governor Rodolfo Albano III, at mag-ingat po kayo, lalo na sa paparating na bagyo. Yes, maraming salamat din po at dasal-dasal na lang ng konti para sa ating mga kababayan. Thank you very much. Hindi pa man nakakabangon ang bansa mula sa hagupit ng mga bagyong Christine at Leon, nananalasa naman ang bagyong Marce sa bahagi ng Hilagang Luzon at ngayon papalapit naman ang bagyong Mika. Gaano nga ba kahanda ang pamahalaan at ang mga mamamayan sa ganitong mga sakuna? Narito ang report. Mas madalas, mas malakas, at mas mapaminsalang mga bagyo ang dulot ng nagbabagong klima.
Nito lamang nakaraang mga linggo, sunod-sunod ang pagbayo ng bagyo sa Pilipinas na kumitil sa buhay ng higit 150 katao at nagdulot ng bilyon-bilyong pisong pinsala sa agrikultura at infrastruktura. We've been seeing it even in Metro Manila, I think, because, for example, we had Ondoy in 2009. That is considered as an event that happens only once every 180 years. So they call it as a return period, 180 rain return period. In 2024, we had Karina. Yes. And that is a one every 100-year rain return. And it spawned floods that devastated Marikina, large parts of Metro Manila. So instead of happening once every 100 years, it's happening once every 15 years. Pilipinas pa rin ang nangunguna sa listahan ng mga bansang pinakabulnerable sa epekto ng mga disaster sa buong mundo, ayon sa World Risk Report. Sa isang pag-aaral ng Harvard Humanitarian Initiative, lumalabas na tumaas ang antas ng kahandaan ng mga Pilipino sa trahedya. Gayunman, hindi pa rin daw ito sapat para sa bansang madalas na nakararanas ng kalamidad. Nangangailangan pa rin daw ang mga Pilipino ng higit na suporta at tulong pagdating sa teknolohiya at sapat na kaalaman. Ayon sa Public Works Department, nasa higit 5,500 flood control projects ang natapos na sa ilalim ng pamumuno ni Pangulong Bongbong Marcos. Pero sa dami ng mga proyektong ito, bakit tila mas lumalala pa ang pagbaha sa ilang bahagi ng bansa? Talagang nang-overwhelm ang flood control natin. May flood control tayo, hindi kaya. Hindi talaga kaya dahil sa buong kasaysayan ng Pilipinas, wala pang ganito. Ngayon lang natin haharapin ito. Gagawin natin, babaguhin natin ang mga design, patitibayan natin yung mga infrastructure, mga flood control, yung mga slope protection, pati yung mga tulay. Ang problema ayon sa mga eksperto, maging ang pamahalaan ay hindi nakakasabay sa epekto ng nagbabagong panahon. The DPWH has a limited menu of solutions and they should better be open to other types of solutions that involve detention and retention ponds, damming up of the waters before they flow into the water system. DPWH being the construction and the engineering arm of the government, we are here to implement projects. The power of the purse resides in the Congress. Though we provide them the needed projects for every year, but of course, kumbaga nagkakaroon ng shifting of the ground when disaster happens. Ayon sa datos ng pamahalaan, nasa higit kalahating trilyong piso ang budget para sa disaster risk reduction at climate change ngayong 2024. At halos madodoble ito sa panukalang 2025 budget. Kaya ang tanong, nasa tamang direksyon ba ang paggastos ng pera ng taong bayan sa usaping paghahanda sa mga kalamidad? Para sa Weekend Agenda, George Cahiles, BNC. Halos 4 na raang illegal immigrants sa Amerika pinadeport. Ang detalye sa pagbabalik ng Weekend Agenda. Higit 300 migrants na na-report mula sa Estados Unidos ang dumating sa Guatemala nitong Biyernes. Nataon ito ilang araw matapos mahalal si Donald Trump bilang ika-47 na Pangulo ng Amerika. Sa kabila ng matibay na paninindigan ni Trump kontra sa immigrants, umaasa pa rin ang mga na-deport na bibigyan sila ng pagkakataong makabalik ulit sa Amerika at mabigyan ng temporary work visa. Nananawagan naman ng isang deportee na amyendahan ng gobyerno ng Amerika ang kanilang immigration policies at matulungan sila lalo na ang mga Latino immigrant. Dagdag pa niya, sila umano ang trumabaho sa pagpapalago ng ilang kumpanya sa Estados Unidos. At sa Middle East, tinamaan ng Israeli airstrikes ang southern Beirut kanina. Ito ay matapos na magbabala ang Israel sa mga residente nito na lumikas sa ilang parte nito dahil sa Hezbollah. Ayon sa state media ng Lebanon, malapit sa Lebanese University sa paligid ng Burj El Barajneh ang pagtama ng airstrikes.
Tinamaan din ang ilang parte ng El Jamois na hindi kabilang sa evacuation warning ng Israel. Nabalot ng itim na usok at puno ng pagsabog ang kalangitan ng Beirut. Mas tumindi ang duwaan sa pagitan ng Hezbollah at Israel simula nitong Setyembre. Kumakailan lang ay inanunsyo ng Hezbollah ang pag-atake nito sa mga military site ng Israel, kabilang na ang site na malapit sa Ben Gurion Airport. Inulan ng Lebanon Health Ministry ng umabot na sa higit 2,600 na katao ang napatay ng Israeli airstrikes mula Setyembre. US elections viral ang SUV sa busway ng EDSA at mga bagyong Marce. Iyan ang ilan lamang sa ating agenda ngayong linggo. Balikan natin yan sa ulat ni Francis Foley. Isang linggong laman ng ating agenda ang halalan sa Amerika. Matapos ang intense na kampanya, muling inihalal ng mga Amerikano noong Miyerkules si Donald Trump bilang kanilang presidente. Una niyang naabot ang 270 electoral votes para talunin si incumbent Vice President Kamala Harris. Kinabukasan nag-concede si Harris. Isa sa mga plataforma ni Trump ang paghabol sa mga illegal immigrant. Kaya bago pa maupo sa pwesto si Trump sa January 20, 2025, may payo si Philippine Ambassador Babe Romualdez sa mga illegal immigrant na Pinoy sa Amerika. My advice to many of our fellow men who actually are still here but cannot get any kind of status, my advice is for them not to wait to be deported. Because I can see that the administration of President Trump is really going to be very strict with the immigration policy that he intends to put in place, because that is a promise he made to the American public, and that's probably the reason why he won an issue that was very important for a large number of Americans. And so my advice to them is to immediately leave voluntarily, because once you're deported, you can never come back to the United States. Buong linggo ding usap-usapan ng viral SUV na dumaan sa EDSA busway noong November 3. May number 7 na protocol plate ang puting Escalade na iniisyu lamang sa mga senador. Muntik pang sagasaan ng driver ang lady enforcer na sumita sa kanya. November 4, sinabi ng Land Transportation Office na peke ang protocol plate na nakakabit sa SUV. November 6, sumuko sa LTO ang driver. Natunto naman sa kumpanyang Orient Pacific ang pagmamay-ari sa puting Escalade. Ang Orient Pacific ay ang kumpanyang pag-aari ng ama at kapatid ni Senador Win Gatchalian. Pero itinanggi ng senador na may kinalaman siya sa insidente noong linggo. Paiimbestigahan ni Senador Rapi Tulfo ang pangyayari. Partikular ang pagresponde ng mga otoridad sa mga hindi otorisadong dumadaan sa busway. Samantala, mahigit 7,000 pamilya o 20,000 individual ang apektado ng hagupit ng bagyong Marce. Sa Santa Ana, Cagayan, ilang mga bahay ang gumuho. Tuklap ang mga bubong ng ilang paaralan, habang nasira naman ang ilang mga gusali. Sa paunang report ng National Disaster Risk Reduction and Management Council, isa ang nawawala dahil sa pananalasa ng bagyong Marce. Para sa Weekend Agenda, Francis Polbe, BNC. Film setter Alohi Robbins Hardy hindi makakalaro sa kakasimula pa lang na PVL All-Filipino Conference. Susunod yan sa Weekend Agenda. Sa ating Agenda Sports, patuloy ang pag-apila ng Farm Fresh Foxies sa management ng Philippine Volleyball League para makapaglaro ang prized film setter na si Alohi Robbins Hardy. Pero matigas ang posisyon ng PVL ukol dito. May agenda report si Anton Rojas. Tinuldo ka na ni Premier Volleyball League President Ricky Palou ang tsansa ni Phil-American volleyball player Alohi Robbins Hardy na makapaglaro sa PVL All-Filipino Conference. Ito ay matapos niyang itanggi ang umano'y gentleman's agreement nila ng koponan na Farm Fresh Foxies. Nauna nang iginiit ng Farm Fresh na pumayag si Palou na makalaro ang 6'2" setter na si Robbins Hardy oras na makapagpresenta ito ng kanyang Filipino passport. Sabi ni Palou, walang ganoong kasunduan at kailangan pa ring dumaan ni Robbins Hardy sa draft.
There was no gentleman's agreement on allowing Alohi to play. Well, what Mr. Frankla was saying was he has this foreign player that has a Philippine passport. My assumption was she participated in the PVL already. Apparently, she did not. She played in the PSL. We didn't want the teams to get at each other. Eventually, baka sila mag-aaway, di ba? Sa kabila nito, patuloy ang apela ng Farm Fresh. Ayon kay Attorney Don Rico Capunan, consultant at legal counsel ng Strong Group Athletics, sana man lang daw ay binigyan ng PVL leadership ng konsiderasyon ang kaso ni Robbins Hardy. Special ano po kasi si Alohi is a special case, kumbaga. So, sa amin, yun po yung nilalaban din namin. Apart from the fact that Strong Group has always been an abider of fair play, of fair competition, of sportsmanship. Dagdag pa ni Capunan, gusto lang sana nila na magkaroon ng parity at equality sa pagitan ng mga koponan ng PVL. So, syempre, in our effort to become more competitive and at least somehow level up to the playing field, so to speak, yun yung nag-drive sa amin. Dahil wala naman nakuha kami sa last draft yung team namin. Diba? So, what we did, mag-reach out doon sa mga players of old na hindi na nakapirma hindi naka-line up sa ibang team. So that's why we reach out to Alohi, we reach out to Rachel Dakis, no? Nagsimula ngayong araw ang All-Filipino Conference ng PVL. Sa Sabado naman, November 16, ang unang laro ng Farm Fresh Foxies kalaban ang Signal HD Spikers. Para sa agenda, Anton Rojas, BNC. At yan ang ating agenda ngayong gabi. Ako si George Cahiles. Sa bawat issue may anggulo. At ang balita, may agenda.